Kilala niyo ba si Insurrecto? Siyempre, masikat sa akin yun eh. Si Insurrecto, mga babayan, siya po si Attorney Ricky Tumotogo. So, tama ba? Tumotogo ba? So, kanina po, may collab kami kanina. Oo. So, napag-usapan nga namin kanina, yung tungkol nga po sa impeachment trial nga po ni Sara. And then, ngayon lumalabas pala dito, si Bongo pala yung may pakana. So, medyo mabigat po na aligasyon po ito ha. Pero, syempre, pag-usapan ngayon natin, kung kayo ba, naniniwala ba kayo na, sorry, na ang pinakarason kung bakit po niluto yung impeachment trial ni Sara, agagawan daw po ni Bongo. Siyempre, meron tayong reference dito. Wala nga. So, mga kababayan, ito yun eh. So, alam naman po natin yung nangyari. Di ba? Na meron pong dosing judge, no, sa Supreme Court, ang binasura po yung impeachment trial ni Sara. Well, actually, mga kababayan, hindi pa naman po tapos yung boxing dito. Kasi po, nag-file na po ng MR kanina si Martin Romualdez. Yon. So, nag-file na po sila ng MR. So, tinan po natin kung ano po yung magiging development dito. Pero by the way, mga kababayan, kasi ang point natin dito, bago pa mangyari, yung kababuyan pong ginawa ng Supreme Court, meron na pong nagbulgar niyan. Hindi lang po talaga natin pinansin. Kasi parang out of ano, di ba? Parang magagawa ba ng Supreme Court yun? Parang ganun eh. Kasi sa totoo lang mga kababayan, no, last week pa po ako may narinig po na ano, na balita po na ganyan. Nalulutuin po talaga ng Supreme Court yung impeachment trial ni Sara. Okay? So, ang unang pumasok sa utak ko, magagawa ba ng Supreme Court yun? Sa tingin ko, hindi. Ang problema, nangyari na. Nangyari na ngayon, nangyari. Oh. So, ngayon, actually, mga ka-streetwise, no, ito ang unang siya, si Antonio Montalban sa Vera Files. Siya yung unang-unang naglabas nga po ng balita po na yan bago pa ito gawin ng Supreme Court. So wala nga lang naniwala masyado kasi yung nag-share nito, yung maliit lang, no? 751 shares. So tandaan nyo ha, itong post na to mga kababayan, nangyari po ito bago po lumabas yung desisyon ng Supreme Court. Kasi po, napaka-ano nito napaka-interesting nito kasi tinan nyo to ha. Sabi to ni Montalban okay, there will be no more impeachment trial. Okay? So, a Supreme Court insider. So, ibig sabihin, meron pong insider si Montalban sa loob ng Supreme Court. Diba? Relayed this news. Okay? The reason why Escudero redefined forthwith and stalled the trial is because the Supreme Court anytime now will release its decision declaring the impeachment of Sara Duterte as unconstitutional. Joel Villanueva is assisting Escudero in stalling the trial. Okay. So, ito, alam na natin to na totoo to. No? Na hindi ba po ni Escudero yung big sabihin ng forthwith. Okay, so okay na yan, di ba? So ngayon, actually mga babae, matagal ko nang ano yan, nabalitaan. Hindi ko lang pinansin. Last week pa lang. Oo. Mukhang si Kakopi na kasi ata yung kumagat doon. Pero ako kasi, pag ganong sobrang napaka-imposible na nagbabato sa akin ng info, parang ang hirap paniwalaan. Sana ba yun? Ito ha, hanapin ko lang. Ito ko sa inyo. Pero na yan eh. Wait lang. Ito. Hindi. Wait lang. Hanapin ko. Ito may nag-message sa akin. Ito. Yan o, ito. Nakita nyo kasing GC eh. Meron na po nag-message sa akin ito. Baka kasi makita nyo yung GC, bawal kasi. Hindi. Screenshot ko na lang. Yan. Para din nyo makita yung pangalan ng GC namin. So, yun. Okay. So, last week ko pa ito nalaman. Actually, marami kami nakakuha ng info na to. Hindi po namin kinontent. Sa totoo lang. Kasi parang napaka out of nowhere eh. Ano? May message na po sa amin talaga. May nag-info na po sa amin na ganun po yung gagawin ng Supreme Court. Pero parang, makagawa ba ng Supreme Court yun? So, alam ko si Kakofe yung unang nag-ano, di ba? Ang unang nag-content niyan. Pero, sa amin kasi hindi namin pinansin. Kasi parang out of nowhere eh. Parang napaka out of this world eh. Pero nangyari na nga, di ba? So, ako lang. So, next time, pag may nag-info sa atin, content na natin. Oh. So, ngayon, ito yung sinasabi nga po ni Montalban dito, no, ng Vera Files. Okay, so sabi niya dito, ito kasi lahat po kasi nakatotoo. 12 justices will vote
police unconstitutionality. All 12 are Rodrigo Duterte appointees. So, totoo nga. Tingnan ninyo ha. So, sabi dito, 2 days ago, bago pa po lumabas yung desisyon ng Supreme Court, sabi ni Montalban, base sa kanyang informant, na yung dosing appointee ni Digong, sila po yung boboto na unconstitution yung impeachment trial ni Sara. Nangyari ba yon? Nangyari nga. Dosing nga sila. Tapos sabi dito, the insider said it was Bongo who managed the loyalty of these justices. Go was beneficiary of Escudero's budget insertions. O ngayon, tandaan nyo, yung insertions pala na pumasok pala dito kay Jesus Escudero, may kinalaman pala yun sa impeachment trial ni Sara. Na nagpasok pala ng insertion si Bongo para sumunod itong si Escudero. Kuha nyo ba yung kwento? Okay, press 1 nga kukuha yung sinasabi natin dito. So yung ilan yun? Ilang billion yun? Hundreds of billions yun, di ba? Na pork barrel yun. So si Bongo pala yun. So i-hold muna natin yan. Okay? So sabi dito, next, but there's a serious catch, di ba? The ponente of the decision will be Senior Associate Justice Marvic Leonin. Nangyari ba to? Nangyari din po ito. Totoo din po ito. Nangyari din po ito. Tandaan ulitin ko lang ha. Itong pagsulat po na to, nangyari po ito bago pa lumabas yung impeachment decision ng Supreme Court. Tama, di ba si Leonin po naging ponente? Oh. Sabi pa dito, an Aquino appointee. Escudero has promised a reward. Diba? So ngayon, ang lumalabas dito, mga kababayan, yung nakuha daw pong pera ni Escudero na billion of pesos na in-insert ni Bongo, makakakuha daw po ng reward si Leonin dahil po dun sa ginawa niya. Diba? So kailangan talaga solusyonan nito ni Speaker Martin Romualdez. Kasi binababoy na po nila yung konstitusyon for the reward. At 62, Leonin still has 8 years to go before retirement. He turned 70 2032. So, mga kababayan po kasi, yung mga associate justices po natin, impeachable rin po yan eh. Tama, di ba? Na-impeach din po ata, pagkakalam ko. So, sila po kasi, natatapos yung termino nila pag sila po nagretiro. Diba? Kasi, for example, mga kababayan, di ba, yung Sandigan Bayan, hindi yung, COMELEC, yung chairman ng COMELEC, yung ombudsman, yung mga yan. Di ba, meron silang specific na taon doon sa pwesto nila. Para matanggal mo sila sa pwesto, kailangan nilang ma-impeach or matapos yung termino nila. Pero iba po sa Associate Chief Justice, mga kababayan. Pag nagretiro, doon lang po sila matatapos or mawawala pa sa posisyon nila. Okay? Takayro, shoutout mo kami ni Fitz. Si Fitz pala nandyan, tsaka si Popoy Lagman, nandyan pala sila. Sabi pa dito, only 2 justices will dissent, Benjamin Caguiwa, Aquino appointee, and Raul Villanueva, the first and only appointee so far. Nangyari ba to? Nangyari din po ito. Di ba? Sabi pa dito, okay, all these, of course, stand on the big if the info from the SC Insider Informer will come to pass and proven to be true, whether the insider is telling the truth or not, the paramount response from us is vigilance. Another era is impunity may come our way, one of which the highest court of the land has become political and hyper-partisan way. Another Duterte of the worst kind will come to power in 2028. Ayan na. Di ba? Dahil po doon sa reward nga sinasabi nga po, nabibigay nga po kay Leonin, ni Jesus Escudero na galing kay Bongo, na ang Supreme Court na dapat na non-partisan, na sangay ng gobyerno, naging political na po. Di ba?
Sabi pa dito, Diyos ko, di ba? Will the Filipino public tilt toward mass indignation? Okay, so will the House initiate another impeachment complaint next year? If it come to pass, the BBM government will effectively become lame duck. How it will respond to such travesty of the Constitution? Okay. Ngayon mga kababayan, ang point natin dito, halos lahat po na sinabi po dito ni Montalban naging totoo. Di ba? Isa lang po yung hindi natin ma-prove dito. Yung connection ni Bongo. Kasi medyo mahirap patunayan yun. Pero the rest, totoo po yung nangyari. Tandaan po natin ha, yung panulat po na yan ni Montalban, nangyari po yan, bago pa mailabas po yung court decision ng Supreme Court. So, ano ba? So, di kayo ba naniniwala ba kayo na posibleng ito nga talaga yung naging dahilan kung bakit naging pro Duterte po yung Supreme Court? Tandaan nyo malupit to kasi yung nag-insert pala ng pera, hindi pala si Martin. Tulad ng sinasabi nila, sabi nila si Martin. Yun pala si Bongo pala. Tapos, yung kinita nila doon, binigay kay Chis Escudero, at yun po ang pinansuol sa Supreme Court Justices. So, anong laban natin dito kung totoo nga ito? Di ba? So, nakakalungkot lang isipin, pero nangyari na po yung nangyari. Di ba? So, yun po, kayo ba naniniwala ba kayo? Doon po sa nilabas po na yan, tandaan mo. Ulitin ko lang tandaan nyo lumabas po yung write-up po na ni Montalban bago po lumabas yung desisyon ng Supreme Court. At majority po talaga, at halos lahat talaga naging totoo. Doon na lang sa isa, yung connection po ni Bongo. Tandaan niya, pera pa rin ng taong bayan yan. Diba? Yung pinambayad nila. Kapal din ang mukha, no? Actually, natatawa ko kay Leonel Anti-Marcos po talaga siya. No? Mas pipiliin niya po talaga na maging maka-Duterte kaysa maging maka-Marcos. Parang baligtad ata. So, yun mga streetwise na. So, kayo po, no, masasabi nyo nga po dito sa pag-connect ng nga po ni Bongo, dyan nga po sa desisyon ng Supreme Court. Kayo ba naniniwala ba kayo dito? Posible ba to? Di ba? So, yan, sa comment na po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, palike, pa-subscribe. Di naman kalabisan po, share na rin po ng video po na to. Yan, so thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo bukas sa Rizal Memorial Coliseum. So, thank you po kay Shiba, kay Jiel, kay Bobet Tomayo, hello po, kay Ril, maraming salamat. Kay Ray Sanval, hello po. Kay, sino pa ba? Ronel Santiago, Nimbus Cloud, Mami Terry, Loki, Albert Angelo Season, hello po. Tapos si Joey Tolentino. So, salamat mga kababayan. Kikita na tayo bukas. Nimbus Cloud, salamat po. Thank you po.